Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa aking pangarap. Habang daladala ko sa aking sinapupunan ang bunga ng aming sumpaan, ang asawa ko ay may ibang kinaluluguran. Basura ka na sa buhay ko, ang sabi niya. Habang pinapanood akong itapon sa kalsada sa gitna ng malupit na unos. Pero hindi nila alam ang babaeng itinuring nilang alipin ay ang siyang wawasak sa kanilang lahat. Sino nga ba ang tunay na talunan? Isang babae lang, wala akong pakialam sa batang iyan, mama. Ang kailangan ng pamilya Aguilar ay isang tagapagmana, hindi isang pabigat, na wala namang idudulot na pakinabang sa hinaharap. Ang boses ni Renzo ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng marangyang mansyon. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal. Ang bawat salita niya ay malamig direkta at puno ng pagkamuhi sa balitang kapapaabot pa lamang ng kanilang personal na doktor. Sa kabilang panig ng pintuan ng silid-aklatan, nakatayo si Aliana. Namamawis ang kanyang mga palad habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na laso. Sa loob niyon ay ang unang ultrasound image ng kanilang anak, kasama ang isang pares ng maliliit na medyas na kulay rosas. Buong maghapon niyang pinaghandaan ang gabing ito. Nagluto siya ng paboritong sinigang na hipon ni Renzo, tiniis ang hapdi ng kanyang likod at ang pagkahilo ng pagbubuntis. Sa pag-asang ang balitang ito ang magiging tulay upang muling mabuo ang kanilang nagkakabitak-bitak na relasyon. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pag-ibig na ipinunla niya sa loob ng 3 taon ay tila isang hungkag na pangako na ngayon ay tinatapak-tapakan ng taong pinakainaasahan niyang magtatanggol sa kanya. Tama ka, Renzo, at entat Renzo. Marinig ang mataray at mapang-aping boses ni Doña Bernarda. Hindi tayo pwedeng umasa sa isang babaeng mula sa pamilyang walang pangalan. I gave her a chance, but she failed to provide the only thing this family needs, a male heir. Bakit ko pa ituturing na prinsesa ang isang batang wala namang itutulong sa negosyo natin? Ang mga Villarreal, or whatever her family name is, they are nobodies. Swerte na nga siya at pinatira natin siya rito. Naramdaman ni Aliana ang unti-unting paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat kataga ng kanyang biyenan ay punong-puno ng lason. Naninikip ang kanyang dibdib, ang bawat hininga ay parang isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahiyaw. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi na nagawa ni Aliana na magtago. Tumambad sa kanya si Renzo na may hawak na baso ng alak at si Doña Bernarda na nakaupo ng tuwid sa kanyang swivel chair, parang isang reyna na nagdedeklara ng hatol na kamatayan. Narinig mo naman siguro kami, di ba, Aliana? Walang emosyong sabi ni Renzo. Inubos niya ang alak sa isang lagok bago lumapit sa asawa. Huwag na tayong maglokohan. I married you because I thought you could be a good wife, a submissive one, but you're just disappointing. Disappointing, halos pabulong na tanong ni Aliana. Ang kanyang boses ay nanginginig, bawat pantig ay puno ng pait. Renzo, magdadalang tao ako, anak natin ito, isang buhay na binuo natin. Paanong naging disappointment ang isang himala? Tumawa ng maikli at nakakainsulto si Doña Bernarda. Tumayo siya at lumapit kay Aliana, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Himala ang himala ay ang batang lalaking daladala ni Celine ngayon. Double the miracle, Aliana, twins, at parehong lalaki. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ni Aliana. Selene, sino si Celine? She's my life now, mabilis na sagot ni Renzo. Walang bakas ng hiya sa kanyang mga mata. She's everything you're not, sexy, smart, and most importantly, she carries the future of the Aguilar Empire. At dahil alam mo na rin lang, mabuti pang tapusin na natin ang sarswelang ito. Kinuha ni Renzo ang isang makapal na envelope mula sa mesa at marahas na inihagis ito sa paanan ni Aliana. Pirmahan mo ang divorce papers na iyan. I've already filed for annulment. Don't worry, I'll let you keep your cheap clothes. Pero ang bahay na ito, this belongs to a real queen. At parating na siya. Renzo, please up. It's raining outside. Wala akong mapupuntahan sa oras na ito. Pagmamakaawa ni Aliana hindi para sa sarili, kundi para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Kahit hanggang bukas lang, hayaan mo muna kaming magpalipas ng gabi.
Oh, stop being a martyr, Aliana. It doesn't suit you like. Singal ni Doña Bernarda. You've stayed here for free for too long. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo. You should be thankful we're letting you walk away with your dignity, kung meron ka pa niyon. Naglakad si Renzo patungo sa bintana, tinitingnan ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. I already called a cab for you. Lalabas ito ng gate sa loob ng 10 minuto. Make sure you're in it. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Aliana. Napalitan ang pait ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang 2 tao sa kanyang harap, ang asawang ipinaglaban niya at ang biyenang pinagsilbihan niya ng higit pa sa isang katulong. Ngayon niya napatunayan na ang mansyong ito ay hindi kailanman naging tahanan, kundi isang gintong hawla na puno ng mga hayop na uhaw sa kapangyarihan. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang envelope. Hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na kulay rosas na medyas mula sa kanyang bulsa at iniwan ito sa ibabaw ng lamesa ni Renzo. Isang araw, Renzo, simula ni Aliana ang kanyang boses, ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at puno ng awtoridad na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Maalala mo ang gabing ito, maalala mo ang bawat patak ng ulan at ang bawat salitang binitiwan mo. At sa araw na iyon, hihilingin mong sana ay pinatay mo na lang ako ngayon dahil ang pagbabalik ko ang magiging pinakamalaking bangungot mo. Gasgas na linya, Aliana, just leave pre. Bulyaw ni Renzo nang hindi lumilingon. Lumabas si Aliana ng silid ng nakataas ang noo kahit na ang bawat hakbang niya ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Sa labas ng mansyon, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagkadurog. Ang kulog ay umuungol at ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na kalsada ng Forbes Park. Bit-bit ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit at ang kanyang mga alaala, lumabas siya sa malaking gate. Ang tubig ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na blusa. Ang lamig ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga Aguilar. Nakita niya sa bintana ang anino ni Renzo na may kayakap na ibang babae. Ang sakit ay naglaho na palitan ng isang matinding determinasyon. Hinimas niya ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo magtatagal sa dilim. Isang araw ang buong mundong ito ay luluhod sa paanan mo. Habang naglalakad siya sa gitna ng unos isang itim na sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at isang matandang lalaki na naka-uniforme ng driver ang nagmamadaling lumabas payong-payong, ang isang ginang na may suot na mamahaling alahas. Senyora Catalina, bulong ng driver. Lumapit ang ginang kay Aliana, ang mukha nito ay puno ng galit at habag. Anak, my baby girl, what have they done to you? Tumingin si Aliana sa kanyang ina, ang tunay na may-ari ng halos kalahati ng mga lupain sa Makati at Taguig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ma, ayoko na sa sarswelang ito. I want them to bleed. I want them to lose everything just like how they threw me out tonight. Tumango si Catalina Villarreal at niyakap ang kanyang anak sa gitna ng ulan. Hush now, Aliana. The game has just changed. Bukas malalaman ng mga Aguilar kung sino ang kinalaban nila. Para saan pa ang pag-ibig kung ang tanging ibibigay nito ay sugat na hindi naghihilom? Huwag mong dungisan ang putik sa labas ng gate ko, Aliana. Baka pati ang kalsada ay mahiya na dinidikit mo ang pangalan naming mga Aguilar sa dumi ng pinanggalingan mo. Ang boses ni Doña Bernarda ay umalingaw-ngaw sa malawak na driveway kasabay ng malakas na kulog na tila sumasang-ayon sa kanyang kalupitan. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isang katulong, ang kanyang suot na mamahaling seda ay hindi man lang nadampian ng tubig habang si Aliana ay basang-basa nangangatog ang mga tuhod at pilit na itinatayo ang sarili mula sa pagkakasubsob sa semento. Katatapon lang ni Renzo ng kanyang maleta, isang lumang bag na dinala niya noong unang araw niya sa mansyong iyon. Ang lock nito ay bumukas, at ang ilang piraso ng kanyang damit ay humalo sa maruming tubig na umaagos sa kanal. Renzo ang gamit ng bata, kahit ang mga iyon lang hikbi ni Aliana. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng ingay ng ulan. Pinag-ipunan ko iyon, bawat piraso ng damit para sa anak natin. Lumapit si Renzo, ngunit hindi upang tulungan siya. Kinuha niya ang isang maliit na sapatos na kulay rosas na lumabas sa maleta,
ang sapatos na itinago ni Aliana ng buong pag-asa. Sa harap ng kanyang asawa, marahas na inapakan ni Renzo, ang maliit na sapatos ibinaon ito sa putik hanggang sa mawala ang ganda ng kulay nito. Wala kaming kailangan na galing sa'yo, lalo na ang mga basurang ito, sabi ni Renzo nang may pandidiri. Get this through your head, Aliana. You are nothing but a mistake I'm finally correcting. Ngayon umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kalad ka rin kapalabas ng subdivision na ito. You don't belong here. You never did. Sa likod ni Renzo, lumitaw si Selene. Nakasandal siya sa hamba ng pintuan, balot ng isang mamahaling shawl na pag-aari ni Aliana, isang regalo ni Renzo noong unang anibersaryo nila. Ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Celine ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dignidad ni Aliana. Poor Aliana, wika ni Celine sa kanyang malambing ngunit nakakangilong boses. Ang drama mo naman, girl. You should be happy. At least ngayon, makakabalik ka na sa squatters area nyo. Doon ka naman nababagay, di ba? Don't worry, padadalhan na lang kita ng mga tira-tirang pagkain kapag nanganak na ako ng mga tagapagmana ni Renzo. Ang bawat tawa nila ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Aliana. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo sa kabila ng ulan. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang sinapupunan at sa bawat sipa ng sanggol sa loob nararamdaman niya ang matinding pangako ng proteksyon. Hindi na siya sumagot. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang maleta, hindi na inalintana ang mga damit na naiwan sa putikan. Tumalikod siya, ang bawat hakbang ay mabigat, tila ang buong mundo ay nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang tunog ng pagsasara ng malaking bakal na gate ng mga Aguilar ay ang huling tunog ng kanyang nakaraan, isang mabigat at masakit na pagtatapos. Ngunit sa labas ng gate sa dilim ng kalsada, isang hindi inaasahang liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Isang mahabang itim na sasakyan ang nakaparada at doon sa gitna ng unos ay nakatayo ang kanyang ina, si Catalina Villarreal. Mama, ang tawag ni Aliana ay halos isang bulong, isang pagsuko pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapanggap. Mabilis na lumapit si Catalina. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng otoridad ay ngayon ay nagniningning sa galit at pait habang tinitingnan ang kalagayan ng kanyang nag-iisang anak. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Aliana. Sumakay ka na sa loob, Aliana, utos ni Catalina. Ang kanyang boses ay parang bakal matigas at hindi mababali. Huwag mong hayaang makita ka nilang ganyan. Isang Villarreal ka. Hindi ka ipinanganak para apakan ng mga taong ang tanging kayamanan ay galing sa pangungutang sa atin. Pumasok si Aliana sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng katad at ang init ng heater ay tila isang yakap na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Sa loob nakaupo ang sekretarya ni Catalina na si Marco, may hawak na tablet at ilang mga dokumento. Senyora, handa na ang lahat ng balita ni Marco. Ang Aguilar Holdings ay may utang na 300 milyong piso sa ating subsidiary bank. Ang collateral nila ay ang mansyong yon at ang lahat ng kanilang ari-arian sa Batangas. Tumingin si Catalina sa kanyang anak, na ngayon ay tahimik na nakasandal sa upuan, nakatingin sa labas ng bintana, habang ang mga luha ay sa wakas ay malayang dumadaloy. Aliana, anak, haplos ni Catalina sa buhok ng anak. You chose to live a simple life with that man. Binigyan kita ng pagkakataon dahil akala ko ay magiging masaya ka. Pero sapat na ang nakita ko tonight. Ang bawat patak ng ulan na tumama sa iyo ay babayaran nila ng libu-libong patak ng luha. Humarap si Aliana sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Ma, ayoko lang silang mawalan ng pera. I want to see them crawl. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Bernarda kapag nalaman niyang ang pulubi na itinapon niya ay ang siyang may-ari ng lupang kinatatayuan niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catalina. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Attorney Santos, simulan na ang liquidation ng Aguilar accounts. Ngayon din. I don't care if it's past office hours. I want them to wake up tomorrow with nothing. At siguruhin niyo na walang ibang bangko ang tatanggap sa kanila. I want them isolated. I want them broken. Ibinaba ni Catalina ang telepono at muling natingin sa mansyon na unti-unting lumalayo sa kanilang paningin. Hihilingin nila na sana ay hindi ka na lang nila nakilala, Aliana, bulong ni Catalina. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang madilim na kalsada patungo sa Forbes Mansion ng mga Villarreal, isang kaisipan
ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Aliana. Paano kaya tatanggapin ni Renzo ang katotohanan na ang asawang itinapon niya sa ulan, ang tanging dahilan kung bakit siya may bubong sa itaas ng kanyang ulo? Pikit mata niyang hinimas ang kanyang tiyan. Anak, hindi ka na kailanman lalamigin muli. Ang pangalang Villarreal ang magiging kalasag mo at ang bawat taong nanakit sa atin ay luluhod sa harap mo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sino ang tunay na ama ng kambal na dinadala ni Celine at hanggang saan ang kayang gawin ni Aliana kapag nalaman niya ang mas malalim pang lihim na itinatago ng pamilya Aguilar? 3 taon akong nagbulag-bulagan sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ng isang taong bato ang puso. Ang bulong na ito ni Aliana ay halos hindi marinig sa loob ng marangyang silid, ngunit ito ay tila isang sumpa na binitiwan sa hangin. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang kisame ang taas. Ang suot niyang puting seda na pantulog ay napakalayo sa basang-basang blusa na suot niya kanina lamang. Ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang tuhod ay nilinis na ng kanilang family doctor at ang bawat bakas ng putik mula sa Forbes Park ay tinangay na ng mainit na tubig sa bathtub. Ngunit ang dumi sa kanyang puso, ang pakiramdam ng pagiging basura sa mata ng taong minahal niya iyon, ang hindi kayang hugasan ng kahit anong mamahaling sabon. Huwag mong titigan ang nakaraan, Aliana. Titigan mo ang babaeng nasa harap mo ngayon. Wika ni Senyora Catalina habang dahan-dahang pumapasok sa silid. May dala itong mainit na tsaa, ang usok niyon ay nagdadala ng amoy ng mansanilya at luyang dilaw. Lumingon si Aliana. Ang kanyang mga mata ay hindi na namumula sa iyak. Sa halip meron itong kakaibang ningning, isang malamig na ningning ng determinasyon. Mabakit hindi mo ako pinigilan noon nung sinabi kong pakakasalan ko si Renzo, kahit wala siyang alam sa yaman natin? Naupo si Catalina sa gilid ng kama at bumuntong hininga. Dahil kailangan mong matutunan na ang ginto ay sinusubok sa apoy at ang tao ay sinusubok sa hirap. Ngayon alam mo na kung ano ang halaga ni Renzo Aguilar. He is a man who loves only the reflection of his own ambition. And that ambition, I am going to turn it into his greatest nightmare. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng mansyon ng mga Aguilar, na puno ng maling akala hindi mapakali si Renzo, ang kaninang katuwaan nila ni Celine ay biglang napalitan ng isang kakaibang kaba. Hawak niya ang kanyang cellphone, pilit na tinatawagan ang kanilang finance manager. What do you mean frozen accounts? Galit na tanong ni Renzo. Hindi pwedeng mangyari yan. Kakapasok lang ng investment mula sa partner natin last week. Sa kabilang linya, ang boses ng manager ay nanginginig sa takot. Sir, hindi ko rin po maintindihan. Ang lahat ng credit lines natin sa 3 malalaking bangko ay sabay-sabay na isinara. Sinasabi nilang may compliance issue daw tayo. At ang pinakamasama, ang Villarreal Development Group, ang main source ng ating raw materials, ay nagpadala ng notice of termination. Effective immediately po, sir. Nabitawan ni Renzo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang babala. Ang alak ay dahan-dahang kumalat sa carpet, parang isang madilim na mantsa na hindi na mabubura. Renzo, babe, what's wrong? Malambing na tanong ni Celine. Habang lumalapit sa kanya ang kamay, ay humahaplos sa balikat ni Renzo. Is it about the business? Don't worry, once the twins are born, my dad can help. Quiet, Celine. Bulyaw ni Renzo. Hindi mo ba naintindihan? This is not just a glitch. This is an attack. Someone is trying to choke us. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Doña Bernarda. Ang muka ay maputla at walang bakas ng kaninang pagmamayabang. Hawak niya ang kanyang tablet, ipinapakita ang balita sa stock market. Renzo, tingnan mo ito, isan. Nanginginig na sabi ni Doña Bernarda. Ang shares natin, bumabagsak. Someone is dumping Aguilar Holdings stocks in massive bulks. At may lumabas na balita na ang kumpanya natin ay sangkot sa isang malaking anomalyang pinansyal. This is impossible. Sino ang may kakayahang gawin ito sa loob lamang ng isang oras? Sa gitna ng tensyon sa loob ng bahay ng mga Aguilar, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Renzo. Ang huling sinabi ni Aliana bago ito lumabas sa ulan. Maalala mo ang gabing ito? Hihilingin mong sana ay pinatay mo na lang ako ngayon dahil ang pagbabalik ko ang magiging pinakamalaking bangungot mo. No, impossible, bulong ni Renzo sa sarili. Aliana, isang pulubing katulad niya,
Wala siyang koneksyon, wala siyang pera. Siya ay isang walang kwentang asawa na pinalayas ko lang. Ngunit sa bawat minutong dumadaan ang katahimikan ng gabi ay tila bumibigat. Ang mga ilaw sa loob ng kanilang mansyon ay biglang kumurap-kurap at tuluyang namatay. Ang backup generator ay hindi gumana. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang tunog ng malakas na ulan sa labas. Ang naririnig ang ulan, na kanina lamang ay pinagtatawanan nila habang binabasa, ang babaeng itinapon nila. Balik sa Villarreal Mansion, dahan-dahang ininom ni Aliana ang kanyang tsaa. Makailan tayo pupunta sa opisina? Bukas ng umaga anak, sagot ni Catalina, na may kasamang matamis ng ngiti. May board meeting ang Aguilar Holdings bukas para pag-usapan ang kanilang financial crisis. At bilang bagong may-ari ng 40% ng kanilang stocks na binili natin kanina lang, kailangan mong dumalo. Tumayo si Aliana at naglakad patungo sa bintana. Tiningnan niya ang madilim na kalangitan. Gusto ko silang makitang nagmamakaawa, ma. Gusto kong makita ang mukha ni Renzo kapag nalaman niyang ang bawat sentimong ipinagmamalaki niya ay galing sa bulsa ng babaeng tinawag niyang pabigat. Hinimas ni Aliana ang kanyang tiyan. Ang maliit na sipa sa loob ay tila isang pagsang-ayon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa kinabukasan ng kanyang anak. Renzo Aguilar, bulong ni Aliana sa dilim. Welcome to your nightmare. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito, Aliana. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kagabi? Tapos na tayo, at wala ka nang makukuha kahit isang kusing sa pamilyang ito. Ang boses ni Renzo ay nanginginig sa galit umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom ng Aguilar Holdings. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo ay may mga gusot mga palatandaan ng isang gabi na walang tulog at puno ng desperasyon. Sa harap niya ang mga miyembro ng Board of Directors ay balisa nagbubulungan at ang ilan ay hindi na maitago ang kanilang pagkairita sa unti-unting paglubog ng kumpanya. Nakatayo si Aliana sa pintuan, suot ang isang itim na business suit. Nayakap ang kanyang katawan, nagpapakita ng kanyang lumalaking tiyan, ngunit hindi binabawasan ang kanyang awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng espada na nakatitig ng diretso sa asawang kagabi lang ay nagtapon sa kanya sa ulan. Sa tabi ni Renzo si Doña Bernarda ay padabog na tumayo ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning sa harap ng malamig na presensya ni Aliana. Security, bakit nakapasok ang babaeng ito? Ilabas niyo siya. Ang board meeting na ito ay para lamang sa mga taong may kinalaman sa hinaharap ng Aguilar Holdings, hindi para sa mga pulubing naghahanap ng alimony, ngunit walang security na lumapit. Ang dalawang lalaking nakatayo sa labas ng pinto ay nanatiling estatwa, ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakayuko bilang paggalang hindi kay Doña Bernarda, kundi kay Aliana. Masyado ka namang mainit, Doña Bernarda, dahan-dahang wika ni Aliana habang humahakbang papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng mga Aguilar. Nandito ako dahil kailangan niyo ako, o mas tamang sabihin, dahil hawak ko ang tadhana niyo. Anong pinagsasabi mo? Singhal ni Renzo, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Kakausapin namin ang aming main investor mula sa Villarreal Group. Sila ang magliligtas sa amin, hindi ang isang tulad mo. Isang mapait at matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aliana. Naupo siya sa bakanteng upuan. Sa tapat ni Renzo, ang kanyang kilos ay puno ng grasya at kapangyarihan. Ang Villarreal Group, ang kumpanyang tumustos sa luho nyo sa loob ng 3 taon. Ang kumpanyang nagbayad ng mga utang nyo nang hindi nyo nalalaman. Kinuha ni Aliana ang isang folder mula sa kanyang sekretaryang si Marco na nasa likod niya at inilapag ito sa mesa. Basahin nyo ang pahina 4, Renzo. Doon nyo makikita ang pangalan ng babaeng kinamumuhian nyo bilang majority shareholder ng Villarreal Development Group. Nanigas si Renzo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang folder. Ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa orbit nang makita ang pirma sa dulo ng dokumento. Aliana Marie Villarreal Aguilar. Imposibles, bulong ni Renzo. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina, kaya napaupo siya muli sa kanyang upuan. Ikaw ang Villarreal.
Bakit ka nagpanggap na mahirap? Dahil gusto kong malaman kung sino ka kapag wala kang pera, Renzo. Sagot ni Aliana ang kanyang boses, ay tila yelo na dumadaloy sa silid. At napatunayan ko na, ang isang Aguilar ay tuso walang utang na loob at handang pumatay ng sariling dangal para sa ambisyon. Hindi ako nagpanggap na mahirap. Hinayaan ko lang kayong makita ang gusto niyong makita. Tumayo si Doña Bernarda, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Niloko mo kami, ginamit mo ang pera mo para paikutin kami. You are a manipulator, Aliana. Manipulator. Tumingin si Aliana sa kanyang dating biyenan. Kayo ang nagtapon sa akin sa ulan kagabi. Kayo ang lumait sa anak na dinadala ko dahil lang sa babae siya. Kayo ang nagpapasok ng kabit sa bahay na binili ng pera ng nanay ko. Sino ngayon ang manipulator? Humarap si Aliana sa mga miyembro ng board na ngayon ay nakatingin na sa kanya ng may pag-asa at takot. As of 8 o'clock this morning, the Villarreal Group has officially withdrawn all financial support for Aguilar Holdings. We are calling in all loans effective immediately. Since you cannot pay, we are initiating a hostile takeover. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sigaw ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Daan-daang empleyado ang mawawala ng trabaho, ang pangalan ng pamilya ko. Ang pangalan ng pamilya mo ay kasing dumi na ng putik na inapakan mo kagabi, Renzo, putol ni Aliana sa kanya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Renzo. Yumuko siya ng bahagya hanggang sa maramdaman ni Renzo ang init ng kanyang hininga sa kanyang tenga. And about the employees, don't worry, I'll keep the good ones. But the leadership starting today, you and your mother are banned from this building. Security will escort you out in exactly now. Sa isang iglap, pumasok ang mga security guard. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila humingi ng paumanhin. Hinawakan nila si Renzo at Doña Bernarda sa kani-kanilang braso. Bitawan niyo ako, hindi niyo ba ako kilala? Sigaw ni Doña Bernarda habang kinakaladkad palabas. Aliana, pagsisihan mo ito, isusumpa kita. Nanatiling tahimik si Aliana habang pinapanood ang mag-ina na hiyang-hiya sa harap ng kanilang mga dating empleyado na ngayon ay nagbubulungan sa labas ng boardroom. Naramdaman ni Aliana ang isang sipa mula sa kanyang tiyan, isang malakas na sipa, tila sumasang-ayon sa hustisyang nagaganap. Naiwan si Renzo sa pintuan, lumingon siya kay Aliana nang may luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Aliana, mahal kita, nagkamali lang ako. Please, let's talk. Mahal mo ako, isang mapait na ngiti ang sumilay kay Aliana. Mahal mo ang pera ko, Renzo. At ngayong wala na iyon sa'yo, wala ka na ring halaga sa akin. Goodbye, Mr. Aguilar. Nang tuluyang maisara ang pinto na pabuntong hinhina si Aliana. Ang tagumpay ay matamis, ngunit may kasama itong pait na hindi maipaliwanag. Naupo siya muli at hinimas ang kanyang tiyan. Tapos na ang unang yugto, anak, bulong niya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nag-flash sa screen. Pagkasagot niya, isang boses ng lalaki ang narinig niya, isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Aliana, I saw the news. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ang mga Aguilar ay may itinatagong alas na hindi mo pa alam. Mag-ingat ka. Nanigas si Aliana. Sino ang lalaking ito? At anong alas ang tinutukoy niya na pwedeng sumira sa kanyang binalangkas na paghihiganti? Huwag mong isiping nanalo ka na, Aliana. Ang dugong dumadaloy sa mga Aguilar ay hindi basta-basta natutuyo sa isang ihip lang ng hangin. Ang boses ni Doña Bernarda ay nanginginig sa pagitan ng pait at pananakot habang nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng kanilang mansyon. Ang mansyong ngayon ay may nakadikit na malaking abiso ng foreclosure. Ang marangyang bakal na pintuan na dati ay nagbubukas para sa mga senador at matataas na tao ay nanatiling nakasusi habang ang mga gamit nila ay tila mga basura na nakatambak sa gilid ng kalsada. Nakatayo si Renzo sa tabi ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Habang pinapanood ang mga trabahador na nagbubuhat ng kanilang mamahaling piano, ang bawat kalabog ng kahoy sa sahig ng truck ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Sa loob lamang ng ilang oras ang hari ng Aguilar Holdings ay naging isang palaboy sa sarili niyang bakuran. Mama, please tumigil na kayo, mahinang sabi ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Wala na tayong magagawa. Aliana owns everything now. Hindi ako papayag. Sigaw ni Bernarda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit.
May alas pa tayo, Renzo. Akala ba ng babaeng iyan ay ganun lang kadali itapon ang pangalan natin? Nakalimutan niya yata ang kasunduang pinirmahan ng tatay niya sa lolo mo bago ito mamatay. Sa kabilang dako ng lungsod sa tahimik at amoy lavender na silid ni Aliana sa Villarreal Estate, hawak pa rin niya ang kanyang cellphone. Ang mahiwagang tawag mula sa isang lalaki ay tila isang mantsa sa kanyang isipan na ayaw mabura. Sino ka, iyon ang tanong na gustong isigaw ni Aliana, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nanuyo. Ang boses na yon, pamilyar ito ngunit tila nagmula sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Aliana, sino ang kausap mo? Tanong ni Senyora Catalina habang pumapasok sa silid bitbit ang isang baso ng gatas. Napansin ng ina ang pamumutla ng anak. Dahan-dahang ibinaba ni Aliana ang telepono. Isang babalama, sinasabi nilang may itinatagong alas ang mga Aguilar. May alam ba kayo tungkol sa isang lumang kasunduan? Nanigas si Catalina sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng gatas sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig sapat na upang malaman ni Aliana na may itinatagong lihim ang kanyang sariling ina. Ang nakaraan ay dapat nang manatili sa nakaraan, Aliana. Malamig na tugon ni Catalina, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas. Ang mahalaga ay nakuha na natin ang hustisya. Huwag mo nang pansinin ang mga desperadong banta ng mga taong wala ng kapangyarihan. Ngunit hindi kumbinsido si Aliana. Ang katahimikan ni Catalina ay tila isang kumpirmasyon na mayroong bagyo na paparating, isang bagyong hindi kayang pigilan ng pera o kapangyarihan. Samantala sa isang maliit at madilim na silid sa isang hotel na hindi kalayuan sa Forbes Park, nakaupo si Celine habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagmamahal ng isang ina. Meron itong ningning ng isang mga ngaso na nakahanap ng biktima. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Bernarda na tila isang tigre na nakawala sa hawla. Celine, ibigay mo sa akin ang dokumento. Yung sinasabi mo na magpapabagsak sa mga Villarreal, ngumiti si Celine ng mapait. Easy lang, Doña Bernarda. Ang dokumentong yon ay ang tiket ko para maging isang tunay na Aguilar. Kapag nakuha ko ang gusto ko, ibibigay ko sa inyo ang alas nyo laban kay Aliana. Anong gusto mo, singhal ni Bernarda? Gusto ko ng 50% ng anumang mababawi nyo, hamon ni Celine. At gusto ko ng kasal kay Renzo, sa lalong madaling panahon. Ayokong lumabas ang mga batang ito na walang apelidong Aguilar. Napilitang tumango si Bernarda, kahit na kumukulo ang kanyang dugo. Sa kanyang isipan, gagamitin niya muna si Celine upang makuha ang gusto niya bago niya ito itapon, gaya ng ginawa niya kay Aliana. Sa Villarreal Mansion, hindi makatulog si Aliana. Naglalakad siya sa malawak na hardin, pinapanood ang mga alitap-tap sa dilim. Ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila isang paalala na ang labang ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang text message ang dumating. Check the safe in your father's old study. Look for the blue folder labeled Project Tanikala. The Aguilars didn't just steal your heart, Aliana. They stole your identity. Nanginginig ang mga kamay ni Aliana habang binabasa ang mensahe. Identity. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba siya isang tunay na Villarreal? O mayroong mas malalim na koneksyon ng kanyang pamilya sa mga Aguilar na hindi kailanman ipinaliwanag sa kanya? Tumakbo siya patungo sa lumang opisina ng kanyang yumaong ama. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila hinahabol ng mga anino ng nakaraan. Nang mahanap niya ang lihim na vault sa likod ng isang painting, mabilis niyang inilagay ang code na natatandaan niya. Bumukas ang vault. Sa loob sa ilalim ng mga lumang titulo ng lupa ay isang asul na folder. Nang buksan niya ang unang pahina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang kanyang nababasa. Ang katotohanang nakasulat doon ay mas talamak at mas masakit kaysa sa anumang pagtataksil na ginawa ni Renzo. Hindi ito maari, oh. Bulong ni Aliana habang ang mga luha ay muling nagsisimulang dumaloy. Ang alas na itinatago ng mga Aguilar ay hindi isang ari-arian, kundi isang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Aliana. Isang katotohanan na kapag nalaman ng publiko, ay maaaring magpabagsak sa buong imperyo ng Villarreal at maging sanhi ng pagkakakulong ng kanyang sariling ina. Sino nga ba ang tunay na kalaban? Ang mga Aguilar na tahasang nanakit sa kanya, o ang sarili niyang pamilya na binuo ang kanyang buhay sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan?
Hindi mo siya tunay na dugo, Catalina. Isang malaking kasalanan ang kumuha ng batang hindi sa iyo para lamang takpan ang iyong sariling pagkukulang. Ang mga salitang iyon sa loob ng asul na folder ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa isipan ni Aliana. Habang binabasa niya ang huling testamento ng kanyang ama, ang bawat letra ay tila sumisigaw ng katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupang kinatatayuan ng mga Villarreal. Ang Project Tanikala ay hindi isang business venture. Ito ay isang operasyon para nakawin ang pagkatao ng isang sanggol na walang iba kundi si Aliana. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang matalas na kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Ang sakit ay hindi katulad ng anumang naramdaman niya noon. Ito ay isang puwersa na tila gustong hatiin ang kanyang katawan sa dalawa. Nabitawan ni Aliana ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig ng madilim na opisina, parang mga puting talulot ng bulaklak na nalanta sa gitna ng unos. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling kahoy. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Hindi ngayon. Bulong ni Aliana, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagtitiis. Ngunit ang kalikasan ay hindi nakikinig sa pakiusap. Isang mainit na likido ang dahan-dahang umagos sa kanyang mga binti, nabasa ang kanyang suot na silk na pantulog. Ang kanyang panubigan ay pumutok na. Mama, Nanay Isabel. Isang matinis na hiyaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tawag ng saklolo na pumunit sa katahimikan ng malawak na mansyon. Mabilis na bumukas ang pinto, at pumasok si Catalina, ang mukha ay balisa at puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang asul na folder sa sahig, at ang nanlilisik na mga mata ni Aliana, sa gitna ng sakit panandali ang tumigil ang mundo ng matandang babae. Aliana, anak, wag mo akong hawakan. Sigaw ni Aliana kasabay ng isa pang matinding contraction. Ang pawis ay namumuuna sa kanyang noo at ang kanyang mukha ay namumula sa hirap. Sa kabila ng tensyon na naig ang pagiging ina ni Catalina, tinawag niya ang mga tauhan at mabilis na isinakay si Aliana sa sasakyan. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat lubak sa kalsada ay tila isang saksak sa sinapupunan ni Aliana. Sa loob ng sasakyan, pilit na iniiwasan ni Aliana ang tingin ni Catalina. Ang bawat haplos ng ina sa kanyang kamay ay tila isang paalala ng malaking kasinungalingang bumabalot sa kanyang buhay. Nang makarating sa St. Luke's Medical Center, ang paligid ay naging isang malabong imahe ng mga puting dingding amoy ng antiseptic at ang tunog ng gulong ng stretcher na mabilis na tumatakbo sa pasilyo. Dinala si Aliana sa delivery room kung saan ang liwanag ng malalaking ilaw sa kisame ay tila humuhusga sa kanya. Inhale, exhale, Aliana. Kayang-kaya mo ito. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa malayong lugar. Ang bawat pag-iri ni Aliana ay hindi lamang para sa bata. Ito ay para sa bawat sakit na ibinigay sa kanya ni Renzo, para sa bawat sampal ni Doña Bernarda, para sa bawat kasinungalingan ni Catalina. Ang sakit ng panganganak ay naging simbolo ng kanyang paghuhugas ng nakaraan. Gusto niyang ilabas ang lahat, ang galit, ang pait, at ang dugong nag-uugnay sa kanya, sa mga taong nanakit sa kanya. Isang malakas pa, Aliana, nakikita na namin ang ulo. Sa huling sandali ng kanyang lakas, bago tuluyang lamunin ng dilim, ang kanyang malay ibinuhos ni Aliana, ang lahat ng kanyang natitirang hininga. Isang mahabang hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong silid, hanggang sa mapalitan ito ng isa pang tunog. Isang iyak, isang malakas buhay at determinadong iyak ng isang sanggol. Dahan-dahang inilapag ng doktor ang bata sa dibdib ni Aliana. Ang init ng balat ng sanggol ay tila isang kuryenteng nagpaamo sa nagngangalit na puso ni Aliana. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang marahang paghinga ng kanyang anak ang naririnig niya. Isang batang babae. Nang dahan-dahang idilat ng sanggol ang kanyang mga mata, naramdaman ni Aliana ang isang malamig na kurot sa kanyang puso. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng kanyang ilong, ang kurba ng kanyang mga labi. Renzo, bulong ni Aliana. Ang sanggol ay isang maliit na bersyon ng lalaking sumira sa kanya. Isang buhay na paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ngunit sa kabila niyon, ang pag-ibig ng isang ina ay bumaha sa kanyang kaluluwa
mas malakas kaysa sa anumang puot. Pumasok si Catalina sa silid, may dalang mga bulaklak, ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha. Alyana, napakaganda niya. Kamukhang kamukha mo nung bata ka. Tumingin si Alyana kay Catalina, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Mama. Hindi siya kamukha ng isang Villarreal. Dahil gaya ko, wala siyang dugong Villarreal. Di ba? Nanahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng monitor sa tabi ng kama. Napayuko si Catalina, ang kanyang mga balikat ay nangangatog. Anak, ipapaliwanag ko ang lahat. Wala nang dapat ipaliwanag, putol ni Alyana. Hinimas niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Mula ngayon, ang batang ito ay hindi Aguilar at hindi rin Villarreal. Siya ay si Aurora at siya ang magiging simula ng sarili kong imperyo. Isang imperyong walang puwang para sa mga sinungaling na katulad nyo. Yumakap si Alyana sa kanyang anak habang ang isang lihim na pangako ay nabubuo sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang batang ito kahit mga hulugan iyon ng pagwasak sa dalawang pamilyang nagbigay sa kanya ng pangalan at sakit. Habang nagpapahinga si Alyana, isang nurse ang pumasok at may iniabot na isang maliit na card na iniwan daw sa reception desk. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang mensahe lang ang nakasulat. Congratulations, Alyana. Aurora is a beautiful name. Too bad her real grandfather is still looking for her, and he is much closer than you think. Napatindig ang balahibo ni Alyana. Sino ang nagpadala nito? At sino ang tunay na lolo na tinutukoy sa sulat? Kung hindi siya isang Villarreal, kaninong dugo nga ba ang nananalatay sa kanyang mga ugat? Ang pag-ibig ko sa iyo ay totoo, Alyana. Kahit ang mga papel na nahanap mo ay hindi. Ang boses ni Senyora Catalina ay basag puno ng pagsusumamo habang nakatayo siya sa paanan ng hospital bed. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa itaas ng mga gusali ng tagig, ngunit sa loob ng silid na ito, tila nananatili ang kadiliman ng nakaraan. Nakaupo si Alyana, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa kabila ng hapdi ng kanyang mga tahi. Sa kanyang mga bisig, ang mahimbing na natutulog na si Aurora ay tila isang anghel na walang malay sa digmaang nakapaligid sa kanya. Tiningnan ni Alyana ang kanyang ina o ang babaeng kinilala niyang ina sa loob ng halos 3 dekada. Ang bawat kunot sa mukha ni Catalina, ang bawat mamahaling hiyas na suot nito ay tila mga simbolo ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng isang nakaw na buhay. Ang katotohanan ay hindi nababago ng nararamdaman, Mama. Malamig na tugon ni Alyana. Kinuha niyo ako. Inalis niyo ako sa tunay kong pamilya para maging pamalit sa anak mong namatay sa panganganak. Yun ang nakasulat sa dokumento. I was a business transaction to keep the Villarreal bloodline alive in the eyes of the public. I saved you, Alyana. Bahagyang tumaas ang boses ni Catalina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng guilt at pride. Ang tunay mong ama ay isang lasenggo, isang lalaking walang ibang ginawa kundi itaya ang buhay niyo sa sugal. Kung hindi kita kinuha, baka matagal ka nang nabulok sa hirap. Look at you now. You are a queen because I made you one. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alyana. A queen with no identity. A queen whose crown is made of lies. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maruming motel sa Pasay, na malayo sa karangyaan ng Forbes Park, nakaupo si Renzo sa gilid ng kama. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy luma at sigarilyo. Sa harap niya si Celine ay abala sa pag-aayos ng kanyang muka, sa harap ng isang maliit na salamin. Ang kanyang malaking tiyan ay tila isang pabigat na lalong nagpapadilim sa kanyang aura. Renzo, stop sulking. Hindi makakatulong ang pagtitig mo sa pader. Iritadong sabi ni Celine. Your mom is already selling her last Birkin bag para lang may pambayad tayo rito. We need to move. How, Celine? Gamtsaking. Bulyaw ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Wala na tayong pera. Sinira tayo ni Alyana. She's a monster. Tumayo si Celine at lumapit kay Renzo, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa balikat ng lalaki. Hindi siya monster, Renzo. She's just a Villarreal at alam nating lahat na ang mga Villarreal ay may mga kalansay sa kanilang closet. My father, he knew things. Anong alam ng tatay mo? Kunot nung tanong ni Renzo. Alam niya kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng Villarreal Estate, bulong ni Celine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan.
At alam niya kung bakit si Aliana ay hindi kamukha ni Catalina. There was a fire 30 years ago, Renzo. Isang sunog na pumatay sa isang buong pamilya ng mga magsasaka maliban sa isang sanggol na himala na nailigtas ni Catalina. Napatindig si Renzo. Ibig kong sabihin, ang asawa mo ay isang impostora, dugtong ni Celine. At ang dokumentong hawak ko, ito ang magpapatunay na ang lahat ng yaman ng mga Villarreal ay dapat ibalik sa gobyerno dahil sa fraud, unless we use it to blackmail her. But she has everything now, she can crush us in a second. Sabi ni Renzo bagamat nagsisimula ng mabuhay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi kung mauuna tayo, sabi ni Celine habang kinukuha ang kanyang cellphone. May tinawagan siyang isang numero na hindi pamilyar kay Renzo. Hello, tatay, yes, nanganak na siya. It's time. Let the real grandfather show his face. Samantala sa ospital, isang hindi kilalang lalaki na nakauniporme ng janitor ang dahan-dahang naglalakad sa pasilyo patungo sa silid ni Aliana. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, tila isang anino na naglalakbay sa ilalim ng liwanag ng fluorescent. May hawak siyang isang maliit na sobrang kulay kape. Sa loob ng silid, dahan-dahang ipinikit ni Aliana ang kanyang mga mata habang hinihimas ang kamay ni Aurora. Naramdaman niya ang isang kakaibang antok, marahil ay epekto ng gamot at pagod. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Isang matandang lalaki ang pumasok. Hindi siya si Renzo, hindi rin siya tauhan ni Catalina. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat ng nakaraan at ang kanyang mga mata ay may matinding lungkot na tila sumasalamin sa kaluluwa ni Aliana. Sino ka? Pabulong na tanong ni Aliana pilit na ibinabangon ang sarili. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip inilapag niya ang sobre sa patungan ng pagkain sa tabi ng kama. Tumingin siya kay Aurora at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng pagkilala. Huwag kang matakot sa katotohanan, Aliana. Wika ng matanda, ang kanyang boses ay parang kalansing ng mga tuyong dahon. Ang dugong Villarreal ay mapait, ngunit ang dugong nananalatay sa iyo, iyan ang dugong itinuring nilang dumi, ngunit siyang magpapabagsak sa kanilang lahat. Bago pa makapagsalita muli si Aliana, mabilis na lumabas ang matanda. Nang buksan ni Aliana ang sobre, nakita niya ang isang lumang litrato, isang litrato ng isang lalaki at isang babae na nakatayo sa harap ng isang maliit na dampa. Ang babae sa litrato ay may suot na kwintas na perlas, ang parehong disenyo ng kwintas na madalas isuot ni Aliana noong bata pa siya. At sa likod ng litrato may nakasulat na isang pangalan at isang petsa. Mara Luna, Hulyo 13, 1974. Ang anak ng lupa na ninakawan ng langit. Nanginginig ang mga kamay ni Aliana. Kung siya si Amara, sino ang mga taong nasa litrato? At anong kinalaman ng pamilya Aguilar sa sunog na pumatay sa kanyang tunay na mga magulang? Biglang tumunog ang alarm ng ospital. Ang mga nurse ay nagsimulang magtakbuhan sa pasilyo. Pumasok si Nanay Isabel, ang matandang katulong ng mga Aguilar, na dati ay lihim na tumutulong kay Aliana. Ang mukha nito ay balisa. Aliana, kailangan niyo nang umalis. May mga pulis na papunta rito. May nag-file ng complaint laban sa iyo tungkol sa identity theft at illegal possession ng Villarreal assets. Niyakap ni Aliana ng mahigpit si Aurora. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang kinabukasan ang nakataya kundi ang mismong katotohanan ng kanyang pagkatao. Hindi nila tayo makukuha, Aurora, bulong ni Aliana sa gitna ng kaguluhan. Dahil kung ako ay anak ng lupa, matututo akong lumaban mula sa ilalim. Buksan niyo ang pintong ito. May warrant kami para sa pag-aresto kay Aliana Villarreal. Ang sigaw na iyon ng isang opisyal ng pulisya ay yumanig sa pintuan ng hospital suite. Bumasag sa marupok na katahimikan na pilit na binuo ni Aliana para sa kanyang anak. Sa loob, mahigpit ang hawak ni Aliana kay Aurora. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis ng tibok sa gitna ng matinding kaba. Sa kanyang kandungan, ang asul na folder at ang lumang litrato ni Amara Luna ay tila nagniningas, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang buong buhay ay isang malaking pagpapanggap. Pumasok ang mga pulis, kasunod si Renzo na may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata, at si Celine na nakakapit sa kanyang braso habang nakangisi ng mapanuri. Ayan siya pa. Turo ni Renzo, ang boses ay puno ng poot.
Ang impostorang nagnakaw ng pagkakakilanlan ng pamilya Villarreal para lang lokohin kami, dakpin niyo siya. Haharap na sana ang mga pulis nang humarang si Senyora Catalina. Ang kanyang tindig ay nanatiling matikas sa kabila ng dumi sa kanyang pangalan. Subukan niyo siyang hawakan at sisiguraduhin kong bukas ay wala na kayong mga tsapa. Ang anak ko ay may sakit at kapapanganak lang. Anak ta. Tumawa ng malakas si Celine. Doña Catalina, alam nating lahat na binili mo lang ang batang iyan sa isang sunog 30 taon na ang nakalilipas. Wala siyang karapatan sa kahit anong sentimo ng mga Villarreal. At dahil dyan, ang lahat ng kinuha niya sa kumpanya ni Renzo ay dapat ibalik sa amin. Tiningnan ni Aliana ang kanyang anak pagkatapos ay tumingin siya kay Renzo. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses mula sa kanyang likuran, ang narinig niya ang boses ni Nanay Isabel na mabilis na lumapit sa kanyang tabi at bumulong. Ang likod na pinto, Aliana. Ang sasakyan ng iyong tunay na lolo ay naghihintay sa baba. Tumakas ka na habang nililibang sila ni Senyora Catalina. Iyon ang huling gabi na nakita ng mundo si Aliana Villarreal. Sa gitna ng gulo sa ospital, ang impostorang asawa ni Renzo Aguilar ay tila naglaho na parang bula kasama ang kanyang bagong silang na anak. 3 taon ang nakalipas. Ang sikat ng araw sa Bonifacio Global City ay tumatama sa mga dambuhalang gusali na gawa sa salamin. Sa pinakamataas na palapag ng Luna International Tower, nakatayo ang isang babae sa harap ng bintana. Ang kanyang suot ay isang kulay ube na power suit na nagpapakita ng kanyang perpektong figura. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, matalas ang gupit gaya ng talim ng kanyang isip. Siya na ngayon si Amara Luna, ang babaeng bumangon mula sa abo ng Villarreal at Aguilar. Sa loob ng 3 taon, sa tulong ng kanyang tunay na lolo na si Don Teodoro Luna, isang lihim na bilyonaryo sa industriya ng pagmimina, muling binuo ni Aliana ang kanyang sarili. Hindi na siya ang biktima, siya na ang nagpapatakbo ng laro. Mama, isang maliit na batang babae, na may suot na kulay rosas na bestida, ang tumakbo patungo sa kanya. Si Aurora. 3 taong gulang na siya, matalino, at may mga matang tila nagniningning sa kuryosidad. Binuhat ni Amara ang anak at hinalikan ito sa noo. Ready ka na ba para sa party mamaya, Aurora? Tanong ni Amara sa kanyang anak. Yes, Mama, is there cake? Masayang sagot ng bata. Marami, anak. Marami ring mga tao na kailangang makilala ang tunay na reyna, bulong ni Amara. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang masikip at maingay na eskinita sa Tondo, nakaupo si Renzo sa isang plastic na silya sa tapat ng isang karinderya. Ang kanyang suot na t-shirt ay may mantsa ng pawis, at ang kanyang mga kuko ay madumi mula sa pagtatrabaho sa isang warehouse. Sa tabi niya, si Doña Bernarda ay abala sa pagpapaypay gamit ang isang punit-punit na karton. Ang kanyang mga braso ay puno ng bungang araw. Renzo, kailan ba tayo aalis dito? Reklamo ni Bernarda. Ang amoy ng basura ay pumapasok na sa ilong ko. At si Selene, nasaan na ang babaeng iyan? Sabi niya ay may makukuha siyang pera mula sa tatay niya. Huwag niyo nang hanapin si Selene, ma. Sagot ni Renzo ng walang buhay. Umalis na siya kagabi. Isinama ang natitirang pera natin at ang mga bata. Sabi niya hindi raw niya kayang mabuhay sa ganitong hirap. Walang utang na loob, sigaw ni Bernarda. Ngunit agad din siyang napaubo dahil sa usok ng dumadaang jeepney. Kung nalaman ko lang na ganyan ang ugali ng babaeng iyan, sana ay hindi ko na lang pinalayas si Aliana. Napatigil si Renzo. Ang pangalang Aliana ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang pagkatao araw-araw. Pagkatapos ng gabi sa ospital, ang kumpanya ni Renzo ay tuluyang nalugi dahil sa mga kasong isinampa ng mga Villarreal bago mawala si Catalina. Ngayon wala na silang matuluyan, wala ng kaibigan, at wala ng dignidad. Biglang isang mamahaling envelope na kulay ginto ang inilapag ng isang lalaking nakabarong sa mesa ni Renzo. Invitation para sa Villarreal Charity Gala, wika ng lalaki. Ang aming CEO ay nag-utos na ibigay ito sa inyo. Kailangan daw ng mga waiter para sa event mamaya. Malaki ang bayad. Tiningnan ni Renzo ang gintong envelope. Ang logo sa labas ay hindi na Villarreal. Ito ay isang estilong buwan. Luna International. Waiter, nanginginig ang boses ni Renzo sa kahihiyan.
Kung ayaw niyo marami namang nagugutom sa labas, sagot ng lalaki bago tumalikod. Kinuha ni Renzo ang imbitasyon. Ito na ang pagkakataon niya. Kung makakapasok siya sa gala na iyon, baka makahanap siya ng paraan para makabangon. Hindi niya alam ang nag-imbita sa kanya ay ang babaeng 3 taon niyang hindi nakita. Ang babaeng itinapon niya sa ulan na ngayon ay handa nang ipakita sa kanya ang tunay na kahulugan ng impyerno sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na chandelier. Bakit kaya pinili ni Amara na tawagin si Renzo bilang waiter? At ano ang gagawin ni Doña Bernarda kapag nakita niya ang pulubing si Aliana na nakatayo sa tuktok ng mundo? Mabigat ang tray na hawak ni Renzo, kasing bigat ng kanyang dangal na unti-unting nadudurog sa bawat hakbang na ginagawa niya sa loob ng ballroom. Ang bawat kintab ng mga kristal na chandelier sa kisame ng Luna International Tower ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. 3 taon na ang nakalilipas siya ang bida sa ganitong mga pagtitipon. Siya ang kinakamayan, siya ang hinihinga ng pabor, at siya ang tinitingala bilang hari ng Aguilar Holdings. Ngunit ngayon, suot ang isang mumurahing uniforme ng waiter na medyo masikip sa kanyang balikat, isa na lamang siyang anino na gumagalaw sa gilid. Tinitiyak na ang mga baso ng alak ng mga mayayaman ay laging puno. Sa isang sulok ng kusina, bago siya lumabas, nakita niya ang kanyang ina na si Doña Bernarda. Ang babaeng dati ay hindi humahawak ng kahit anong maduming bagay, ay abala ngayon sa pagpupunas ng mga naglalakihang plato. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro diamante ang suot ay puno na ng mga sugat at paltos mula sa matapang na sabon. Renzo, siguraduhin mong makakalapit ka sa mga opisyales. Bulong ni Bernarda habang nanginginig ang mga kamay. Baka may makakilala sa iyo, baka may maawa. Hindi ko na kayang tumira sa barong-barong na iyon, anak. Ang mga surot doon ay kinakain na ang balat ko. Hindi sumagot si Renzo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding hiya, isang hiya na mas masahol pa sa kamatayan. Lumabas siya sa ballroom, bit-bit ang tray ng champagne. Ang tugtog ng violin ay marikit at nakaka-relax, ngunit para kay Renzo, ito ay tunog ng isang lamay para sa kanyang dating buhay. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga usapan ng mga matataas na tao ay tila naputol nang bumukas ang malaking pintuan sa gitna ng entablado. Isang liwanag ang tumama sa itaas ng hagdanan. Doon nakatayo ang isang babaeng tila nagmula sa mga panaginip ng bawat negosyante sa bansa. Suot ang isang itim na gown na may mga diamanteng tila mga bituin sa madilim na langit, dahan-dahang bumaba si Amara Luna. Ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay may dalang awtoridad na hindi matititigan ng matagal. Nabitawan ni Renzo ang hawak niyang sipit ng yelo nang makita ang mukha ng babae. Aliana, hindi siya pwedeng magkamali. Ang mga mata niyo ng kurba ng labi at ang tindig niyon ay ang asawang itinapon niya sa ulan. Ngunit ang Aliana sa harap niya ngayon ay wala ng bakas ng kahinaan. Ang kanyang mukha ay tila nililok mula sa pinakamahal na marmol, malamig, maganda at nakakabulag ang kapangyarihan. Sa tabi ni Amara nakahawak sa kanyang kamay ang isang batang babae, si Aurora. Ang bata ay may suot na maliit na tiara at ang kanyang mukha ay isang perpektong pinaghalong ganda ni Amara at ang mga katangian ni Renzo. Ladies and gentlemen, panimula ng isang MC, please welcome the woman behind the Luna International Empire, the phoenix of the real estate industry, Miss Amara Luna. Nagpalakpakan ang lahat. Si Renzo ay nanatiling estatwa sa gilid, ang kanyang tray ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Pilit niyang ibinaba ang kanyang ulo, umaasang hindi siya makikilala. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Naglalakad si Amara sa gitna ng mga bisita. Binabati ang bawat isa ng may tipid na ngiti hanggang sa huminto siya mismo sa harap ni Renzo. Waiter, ang boses ni Amara ay kasing lamig ng champagne na dala ni Renzo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Renzo. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Aliana, halos pabulong niyang sabi. Kumunot ang noo ni Amara, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkilala, tanging pandidiri at pagkainip. I'm sorry, what did you call me? My name is Amara Luna, and you are here to serve, not to talk. Aliana, it's me, Renzo. Muling pagsubok ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Please, kailangan nating mag-usap. Tumingin si Amara sa kanyang mga kasama at tumawa ng bahagya, isang tawang walang emosyon. Minsan talaga ang mga service staff dito sa Manila ay masyadong feeling close. Order ko ang champagne na, to waiter, ibigay mo sa akin.
Nanginginig ang kamay ni Renzo habang inaabot ang baso kay Amara. Habang kinukuha ito ni Amara, sadyang binitiwan niya ang baso bago pa man ito mahawakan ng maayos. Ang kristal ay bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Ang alak ay tumalsik sa sapatos ni Amara at sa pantalon ni Renzo. "Oh, look at that," wika ni Amara habang pinapanood ang alak na dumadaloy sa sahig. "Ang clumsy mo naman. Just like before, palagi mong winawasak ang mga bagay na mahalaga." Yumuko si Renzo para pulutin ang mga bubog. Ang bawat piraso ay tila tumutusok sa kanyang puso. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumatawa sa kanyang kahihiyan. Biglang lumapit ang maliit na si Aurora. Tiningnan ng bata ang nakaluhod na waiter. "Mommy, why is he crying?" tanong ni Aurora sa kanyang malambing na boses. Tiningnan ni Amara ang kanyang anak. Pagkatapos ay muling natingin kay Renzo. "He's not crying, Aurora. Napuwing lang siya ng katotohanan. Halika na, anak. Huwag tayong magtagal sa tabi ng mga bagay na wala namang pakinabang." Paalis na sana sila nang biglang may isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa direksyon ng kusina. "Renzo, ano ba ang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nakakakuha ng kontrata?" Ito si Doña Bernarda na sa gitna ng kanyang desperasyon ay nakalimutan ang kanyang posisyon at lumabas sa ballroom habang may hawak na basahan. Napatigil ang lahat. Tiningnan ni Amara ang matandang babae na dati ay nagpapaiyak sa kanya araw-araw. Ang mga mata ni Bernarda ay nanlaki nang makita si Amara. Alyana, ikaw ba yan?" Tanong ni Bernarda. Ang kanyang boses ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Lumingon si Amara sa kanila, isang matamis, ngunit nakakangilong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Securities," tawag ni Amara nang hindi inaalis ang tingin sa mag-ina. "Pakipalabas ang dalawang ito. Sinasayang nila ang hangin sa loob ng building ko. At siguruhin nyo na hindi sila babayaran sa trabaho nila ngayong gabi dahil sa abalang idinulot nila." Habang kinakaladkad palabas si Renzo at Bernarda ng mga dambuhalang security guard, sumigaw si Renzo. "Alyana, anak ko ba ang batang iyan? Sabihin mo sa akin. May karapatan akong malaman." Huminto si Amara. Hindi siya lumingon, ngunit ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sapat na para marinig ng lahat. "Ang batang ito ay walang ama, Mr. Aguilar. Dahil ang lalaking dapat sana ay tumayo sa tabi ko ay namatay na 3 taon na ang nakalilipas, kasama ng kanyang karangalan." Nang mailabas na ang mag-ina, nagpatuloy ang party na tila walang nangyari. Ngunit sa gitna ng tawanan, naramdaman ni Amara ang isang pamilyar na sulyap mula sa malayo. Isang lalaking nakasuit nakatayo sa madilim na bahagi ng balcony ang nakatingin sa kanya. Tumunog ang cellphone ni Amara sa loob ng kanyang maliit na bag. Isang bagong mensahe. "Nag-e-enjoy ka ba sa palabas, Amara? Pero maghanda ka. Hindi lang ang mga Aguilar ang gustong kumuha kay Aurora. Ang tunay na pamilya ni Don Teodoro Luna ay paparating na. At hindi sila kasing bait ng iyong lolo." Napahigpit ang hawak ni Amara sa kamay ng kanyang anak. Ang panganib ay hindi pa tapos, at ang mga Aguilar ay simula pa lamang ng mas malaki at mas madugong labanan para sa kanyang tunay na legacy. "Hindi mo sila kadugo, Renzo. Ang mga luhang inubos mo para sa mga batang iyon ay kasing walang kwenta ng mga pangakong binitiwan ni Celine sa'yo." Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa langit, kundi sa isang mamahaling speaker na nakakabit sa labas ng isang itim na van na huminto sa tapat ng barong-barong ni Renzo sa tondo. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa natitirang katinuan ni Renzo. Nakaupo siya sa isang sirang silya, yakap-yakap ang isang lumang litrato ng kambal na akala niya ay kanyang mga anak. Ang mga batang naging dahilan kung bakit niya itinapon si Alyana sa gitna ng 3 taon na ang nakalilipas. Isang tauhan ni Amara ang bumaba sa sasakyan at walang pasubaling inilapag ang isang makapal na puting envelope sa ibabaw ng maruming lamesa na puno ng langaw. "Ano ito?" nanginginig na tanong ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang paglubog at ang kanyang balat ay tila papel na tuyot sa gutom at puyat. "Ang katotohanang matagal mo nang dapat nalaman, Mr. Aguilar pa." Sagot ng lalaki bago tumalikod at sumakay muli sa van. Dali-daling binuksan ni Renzo ang envelope. Lumabas mula sa loob ang isang opisyal na dokumento mula sa isang kilalang DNA laboratory sa Singapore. Kasama nito ang mga litrato ni Celine na may kasamang ibang lalaki, isang lalaking kilala bilang isang sikat na modelong madalas kasama ni Celine sa mga bar bago pa man maganap ang pagbagsak ng mga Aguilar.
Binasa ni Renzo ang resulta. 0% probability of paternity. Hindi ito totoo. Isang malakas na hiyaw. Ang kumawala sa lalamunan ni Renzo, isang hiyaw na puno ng pagsisisi at matinding sakit. Selene, hayop ka, niloko mo ako. Lumingon si Doña Bernarda mula sa sulok ng silid kung saan siya nagluluto ng tuyo. Ang usok ng ulam ay tila sumasakal sa kanya, ngunit mas masakal ang balitang narinig niya. Ano ang sabi mo, Renzo? Ang mga apo ko, ang mga tagapagmana ng Aguilar, hindi mo sila anak. Wala tayong apo, Mama. Sigaw ni Renzo habang pinupunit ang litrato ng kambal. Ginamit lang tayo ni Celine. Pinaniwala niya tayong lalaki ang mga anak niya para makuha ang lahat sa atin. At ako namang si Gago, itinapon ko ang tunay kong anak para sa mga batang hindi ko naman kadugo. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Bernarda. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig at maduming semento. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay puno ng hiya at pagsisisi. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pang-aalipusta niya kay Aliana ay para sa isang malaking kasinungalingan. Karma ka. Bulong ni Bernarda. Ito na ang karma natin, Renzo. Ang batang itinuring nating basura. Siya lang pala ang may dugong Aguilar na dapat nating pinangalagaan. Habang nagaganap ang kaguluhan sa tondo sa loob ng isang pribadong opisina sa Luna International, nakaupo si Amara habang pinapanood ang live feed mula sa nakatagong camera sa tapat ng bahay ni Renzo. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Tanging isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Nakuha na nila ang mensahe, Ma'am Amara Cha. Wika ni Marco ang kanyang sekretarya. Ito pa lang ang simula, Marcon, tugon ni Amara. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng pagkawala ng lahat. Ang sakit na naramdaman ko nung gabi ng ulan. Gusto kong maranasan nila iyon araw-araw habang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihiganti, pumasok ang kanyang lolo, si Don Teodoro Luna. Ang matanda ay seryoso at may hawak na isang lumang relos na ginto. Amara, sapat na ang paniningil sa mga Aguilar, wika ni Don Teodoro. May mas malaking panganib tayong kinakaharap. Ang mga kamag-anak ko sa Espanya, nalaman na nilang buhay ka, at nalaman nilang ikaw ang magmamana ng buong Luna Mining Corporation. Paparating na sila rito sa Pilipinas, at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha si Aurora. Napatayo si Amara. Ang kanyang proteksyong nararamdaman para sa kanyang anak ay tila isang apoy na biglang nagliyab. Walang kukuha sa anak ko, Lolo. Handa akong sunugin ang buong mundo para sa kanya. Hindi sapat ang galit, Amara, kung paalala ni Don Teodoro. Kailangan mo ng alyansa. At sa kasamaang palad, ang tanging tao na may hawak ng impormasyon tungkol sa mga Luna sa Espanya ay ang lalaking tumawag sa iyo noon. Sino siya, Lolo? Sabihin mo na sa akin. Bumuntong hininga ang matanda. Siya ang dating kanang kamay ng iyong tunay na ama, ang lalaking nagligtas sa iyo sa sunog. Ang pangalan niya ay Gabriel, at sa loob ng 3 taon, siya ang lihim na nagmamasid sa iyo mula sa malayo. Bago pa makasagot si Amara, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa parking lot ng kumpanya. Ang mga bintana ay nayanig, at ang mga alarm ay nagsimulang tumunog ng sabay-sabay. Mabilis na tumakbo si Amara sa monitor ng security. Nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara na pilit na pumapasok sa daycare center ng building kung nasaan si Aurora. Aurora, isang sigaw ng takot ang kumawala kay Amara. Sa kabilang dako, si Renzo, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ay nakatanggap ng isa pang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong makabawi kay Aliana at makuha ang anak mo, pumunta ka sa Luna Tower ngayon. May mga taong tutulong sa iyo. Ito na ang pagkakataon mong maging bida muli. Kinuha ni Renzo ang isang kalawanging kutsilyo mula sa kusina at tumakbo palabas ng barong-barong. Ang kanyang isipan ay puno ng galit, pagkalito, at isang desperadong pagnanais na makuha si Aurora, hindi dahil mahal niya ang bata, kundi dahil ito na lamang ang tanging alas niya para makabalik sa itaas. Sino ang tunay na nagpadala ng mga lalaking nakamaskara? At ano ang gagawin ni Renzo kapag nagtagpo muli ang landas nila ni Amara sa gitna ng isang madugong labanan para sa kaligtasan ni Aurora? Nasaan ang anak ko? Kapag may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong walang matitirang buhay sa inyo.
Ang boses ni Amara ay hindi na katulad ng isang bilyonaryong negosyante. Ito ay boses ng isang sugatang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang pintuan ng kanyang opisina. Ngunit ang electronic lock ay tila ayaw sumunod dahil sa nagaganap na system breach. Sa labas ang pulang ilaw ng emergency alarm ay bumabalot sa pasilyo, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa bawat sulok ng gusali. Sa gitna ng kanyang pagpapanik na ramdaman ni Amara, ang bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang bawat segundo ng pagkaantala ay tila isang taon ng paghihirap. 3 taon niyang iningatan si Aurora sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Inilayo sa lahat ng dumi ng nakaraan, para lamang magtapos ang lahat sa isang madugong hapon sa gitna ng kanyang sariling imperyo. Sa lobby ng Luna Tower ang paligid ay puno ng usok at kaguluhan. Ang mga empleyado ay nagtatakbuhan. Palabas ang bawat isa ay tila hinahabol ng hindi nakikitang panganib. Sa gitna ng agos ng mga tao, pumasok si Renzo. Ang kanyang suot ay marumi, ang kanyang buhok ay basa ng pawis at ulan, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakahawak sa kalawangin niyang kutsilyo na nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na jacket. "Alyana, nasaan kayo?" Sigaw ni Renzo, ngunit ang kanyang boses ay nalamon ng ingay ng mga nagsisigawang tao at ang malakas na pag-ikot ng mga bentilador na pilit na inilalabas ang usok. Nakita niya ang mga lalaking nakamaskara na may dalang mga armas na pilit na hinaharangan ng daan patungo sa elevator. Sa kanyang isipan ito na ang pagkakataon niya. Kung maililigtas niya si Aurora, mapapatawad siya ni Alyana. Maibabalik niya ang buhay na nawala sa kanya. Samantala sa loob ng daycare center ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay sa labas. Ang mga makukulay na laruan ay nagkalat sa sahig, ang ilan ay may mga bakas ng sapatos ng mga taong pilit na pumasok. Sa ilalim ng isang maliit na lamesa, nakatago ang guro ni Aurora, nanginginig at pilit na tinatakpan ang kanyang bibig. Nakarating si Amara sa daycare center sa pamamagitan ng emergency stairs. Hingal na hingal siya, ang kanyang suot na mamahaling suit ay punit na sa gilid at ang kanyang mga paa ay may mga paltos na dahil sa pagtakbo ng walang sapatos. Nang makita niyang bukas ang pintuan, tila tumigil ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan. "Aurora, anak ko." Halos pabulong na tawag ni Amara habang dahan-dahang humahakbang sa loob. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Nakita niya sa gitna ng silid ang paboritong manika ni Aurora, isang manikang may suot na kulay rosas na bestida. Ang mukha niyon ay nakasubsob sa sahig, tila nagdadalamhati. Isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa anino ng silid. Hindi siya nakamaskara. Ang kanyang mukha ay pamilyar kay Amara. Ito ang pinsan ni Don Teodoro mula sa Espanya, si Sergio Luna. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon, tila nakatingin sa isang pirasong lupa na kailangan niyang ariin. "Napakaganda ng iyong anak, Amara." Kamukhang kamukha siya ng tunay na pamilya Luna, wika ni Sergio sa isang malalim na boses. "Sayang at kailangan nating dumaan sa ganitong paraan. Pero ang yaman ng Luna ay hindi para sa isang impostorang katulad mo. Nasaan ang anak ko, Sergio? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang kumpanya, ang mga minahan, ang lahat ng pera ko. Ibalik mo lang si Aurora." Pagmamakaawa ni Amara ang kanyang tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa lumuhod siya sa harap ng lalaki. Ang kanyang dignidad ay kinalimutan niya na. Tanging ang pagiging ina ang natitira sa kanyang pagkatao. "Huli na ang lahat, Amara. Ang anak mo ay nasa ligtas na kamay na." Patungo na siya sa paliparan. Tumawa ng mahina si Sergio. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Renzo, sumisigaw habang iwinagayway ang kanyang kutsilyo. "Bitawan niyo siya! Bitawan niyo ang anak ko!" Nang makita ni Renzo si Sergio, hindi siya nag-atubili. Sa gitna ng kanyang galit at desperasyon, sumugod siya. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na impact ang tumama sa kanyang dibdib, dahilan upang tumilapon siya sa pader. Ang kutsilyo niya ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malungkot na tunog ng metal sa marmol. Renzo, nagulat si Amara nang makita ang asawang 3 taon niyang pinagtaguan. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay nito, ang makita itong nakahandusay at nasasaktan ay nagdulot pa rin ng isang kakaibang kurot sa kanyang puso. "Alyana, ang anak natin?" Mahinang sabi ni Renzo bago mawalan ng malay.
Ang kanyang huling sulyap ay puno ng pagsisisi, isang sulyap na tila humihingi ng patawad para sa lahat ng ulan at unos na idinulot niya. Tumayo si Amara, ang kanyang takot ay napalitan ng isang malamig na apoy ng paghihiganti. Kinuha niya ang kutsilyo ni Renzo sa sahig. Tumingin siya kay Sergio nang may paninindigan na tila isang hukom na naglalabas ng sentensya. Hindi niyo alam kung anong sinimulan niyo, Sergio. Ang dugong itinuring niyong dumi ay ang siyang lulunod sa inyong lahat. Bago pa makakilos si Sergio, isang bagong anino ang lumitaw sa pintuan. Isang lalaking nakasuit, may hawak na baril na may silencer at may mga matang tila nakakita na ng libu-libong kamatayan. Ito si Gabriel, ang misteryosong tagapagtanggol. Bitawan mo ang baril, Sergio, at sabihin mo sa amin kung nasaan ang bata bago ko tapusin ang kasaysayan ng mga Luna sa Espanya. Wika ni Gabriel sa isang boses na kasing talim ng labaha. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang cellphone pa ni Amara sa sahig. Isang video call ang pumasok. Nang sagutin yon ni Gabriel, nakita nila ang isang imahe na nagpahinto sa kanilang lahat. Isang itim na sasakyan na mabilis na bumabaybay sa skyway, at sa loob niyon si Aurora ay mahimbing na natutulog, ngunit ang sasakyan ay hindi minamaneho ng tao. Ito ay naka-autopilot at patungo sa isang bangin. Isang maling galaw, Amara, at ang kinabukasan mo ay tuluyan ng maglalaho. Ang boses ni Celine ang narinig sa kabilang linya. Si Celine, na akala nila ay umalis na, ay siyang palang utak ng lahat na kipag-alyansa sa mga kaaway ni Amara para sa huling paghihiganti. Ano ang gagawin ni Amara? Pipiliin ba niyang habulin ang anak o harapin ang mga kaaway sa harap niya? At may puwang pa ba ang patawad para kay Renzo, na ngayon ay nag-alay ng buhay para sa isang pagkakataong maging ama? Panoorin mo ang paglubog ng iyong huling pag-asa, Aliana. Sa oras na tumama ang gulong ng sasakyang iyan sa dulo ng bangin, kasama ring mamamatay ang bawat pangarap na itinayo mo sa loob ng 3 taon. Ang boses ni Celine sa kabilang linya ay puno ng katuwaan, isang matinis at nakakangilong tawa na tila hinihiwa ang bawat himaymay ng puso ni Amara. Sa screen ng cellphone na nakahandusay sa sahig, nakikita ni Amara ang mukha ni Aurora, ang kanyang munting anghel na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay, na ang kanyang kinalululanan ay isang bakal na kabaong na mabilis na lumalapit sa kamatayan. Naramdaman ni Amara ang paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag na humahawak sa mga dokumento ng bilyong halaga ng kumpanya ay nanginginig ngayon sa sahig ng daycare center. Ang kanyang paningin ay lumalabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding takot na tila sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sulyap niya sa screen ay isang turok ng libu-libong karayom sa kanyang kaluluwa. Huwag, Celine, parang awa mo na. Kunin mo na ang lahat, huwag lang ang anak ko. Ang boses ni Amara ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ito ay isang pabulong na pagsusumamo, isang hiling ng isang inang handang ibigay ang sariling buhay kapalit ng kaligtasan ng kanyang bunga. Dahan-dahang gumalaw si Renzo sa tabi niya. Ang dugo mula sa kanyang sugat sa ulo ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa kanyang pawis at luha. Pilit niyang ibinangon ang kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang binti ni Sergio, ang lalaking nakatayo pa rin nang may pagmamataas sa harap nila. Hayop ka! Sergio, iligtas mo ang anak ko, mahinang sabi ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Lahat ng ito dahil sa pagkakamali ko. Aliana, patawarin mo ako. Kailangan kong iligtas si Aurora. Tiningnan ni Sergio si Renzo nang may pandidiri. You're pathetic, Aguilar. You threw her away for a lie and now you want to be a hero too late. Biglang kumilos si Gabriel. Sa isang mabilis at tahimik na galaw na agaw niya ang baril mula sa isa sa mga tauhan ni Sergio. Ang tunog ng pagkasa ng armas ay bumasag sa tensyon ng silid. Amara, tumayo ka. Wala tayong oras para sa pagluhod. Ang GPS ng sasakyan ay nakalock sa Tagaytay Highlands. May 10 minuto pa tayo bago ito makarating sa dulo. Parang nabuhayan ng loob si Amara. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa galit. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. Siya na muli ang phoenix na bumangon mula sa abo. Gabriel, dalhin mo ako roon. Ngayon din, sigaw ni Amara. Lumingon siya kay Sergio. Kapag namatay ang anak ko, Sergio, sisiguraduhin kong ang buong pamilya Luna sa Espanya ay mabubura sa mapa ng mundo. I will use every centavo I have to hunt all of you down.
Alyana, isama mo ako. Pakiusap ni Renzo, habang pilit na tumatayo nakahawak sa pader para hindi matumba. Kahit ito na lang ang huling magawa ko para sa inyo. Tiningnan ni Amara si Renzo. Nakita niya ang lalaking sumira sa kanya, ngunit nakita rin niya ang ama ng kanyang anak na ngayon ay handang mamatay para sa kanila. Sumakay ka na Renzo, pero huwag mong isiping napatawad na kita. Mabilis silang bumaba sa parking lot. Ang tunog ng humaharurot na sasakyan ni Gabriel ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng sasakyan, hawak ni Amara ang tablet ni Gabriel, pinapanood ang live feed ng sasakyan ni Aurora. Ang bilis niyon ay tumataas 89 kilometro bawat oras. Naka-encrypt ang system ng sasakyan Amara. Wika ni Gabriel habang mabilis na nilalampasan ang mga sasakyan sa kalsada. Celine is using a military-grade jammer. Hindi ko ma-override ang autopilot mula rito. Gamitin mo ang satellite link ng Luna Mining, utos ni Amara. May backdoor access ang tatay ko sa mga ganyang system. Ibigay mo sa akin ang keyboard. Habang mabilis na nagtatype si Amara, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Renzo na humahawak sa kanyang balikat. Alyana, I'm sorry for everything. Noong gabi ng ulan, sana ay hinabol kita. Sana ay hindi ako naging duwag. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa mga salitang 3 taon ng huli, Renzo. Tugon ni Amara nang hindi tumitingin. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Aurora. Kung mawala siya, wala na ring dahilan para mabuhay ka o ako. Narating nila ang bulubunduking bahagi ng Tagaytay. Ang dilim ay bumabalot sa paligid, tanging ang mga ilaw ng kanilang sasakyan ang nagbibigay ng liwanag sa palikulikong daan. Sa di kalayuan, nakita nila ang mapulang ilaw sa likod ng sasakyan ni Aurora. Ayan na siya, sigaw ni Amara. Ang sasakyan ni Aurora ay papalapit na sa isang bahagi ng kalsada na wala nang harang, isang matarik na bangin na diretso sa lawa ng Taal. Ang bilis nito ay hindi bumababa. Ang autopilot ay nakaset para sa isang mabilis at tiyak na pagtatapos. I'll ram the car from the side, wika ni Gabriel. Ito lang ang paraan para mabago ang direksyon nito. No, baka tumilapon si Aurora, pigil ni Amara. Renzo, ang emergency manual release sa labas ng trunk. Nakatago iyon sa ilalim ng bumper. Kailangan mong tumalon sa ibabaw ng sasakyan. Tumingin si Renzo sa mabilis na takbo ng mga sasakyan. Alam niyang ang pagtalon sa bilis na iyon ay maaaring maging mitya ng kanyang buhay. Tumingin siya kay Amara, isang huling ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na tila nagsasabing ito na ang bayad ko. Gagawin ko, matapang na sabi ni Renzo. Binuksan ni Gabriel ang sunroof. Dahan-dahang tumayo si Renzo sa gitna ng malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha. Ang kalsada sa ilalim nila ay tila isang mabilis na agos ng itim na ilog. Ang dulo ng bangin ay ilang daang metro na lang ang layo. Renzo, huwag! Isang biglang sigaw ang kumawala kay Amara, isang bahagi ng kanyang puso, ang hindi kayang panoorin ng lalaking naging bahagi ng kanyang buhay na mamatay sa harap niya. Ngunit huli na! Tumalon si Renzo. Ang kanyang katawan ay sandaling lumutang sa hangin bago bumagsak ng malakas sa bubong ng sasakyan ni Aurora. Narinig ni Amara ang kalabog ng kanyang pagbagsak, kasunod ng matinis na tunog ng kanyang mga kuko na kumakapit sa bakal. Nandun na siya, hawak na niya, sigaw ni Gabriel. Nakita nila si Renzo na pilit na gumagapang patungo sa likod ng sasakyan. Ang kanyang mga sugat ay muling bumukas at nagiiwan ng pulang mantsa sa puting pintura ng kotse. Naabot niya ang manual release. Hinila niya ito ng buong lakas. Ang mga gulong ng sasakyan ni Aurora ay biglang lumikha ng matinding usok at matinis na tunog sa kalsada habang pilit na humihinto. Ngunit dahil sa sobrang bilis, nagsimulang umikot ang sasakyan. Isang malakas na yanig ang naramdaman nang tumama ang likurang bahagi nito sa huling poste ng kalsada. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay bumalik sa gitna ng gabi, tanging ang tunog ng tumatagas na langis at ang marahang pag-ikot ng isang gulong ang naririnig. Mabilis na bumaba si Amara. Aurora, Aurora. Tumakbo siya patungo sa wasak na sasakyan. Ang pinto ay nakalock pa rin. Sa loob nakita niya si Aurora na nagising na at nagsisimulang umiyak sa takot. Mommy, Mommy. Nandito na si Mommy baby, nandito na ako. Sigaw ni Amara habang pilit na binabasag ang bintana gamit ang isang bato. Nang mailabas niya ang anak, mahigpit niya itong niyakap.
Ang init ng katawan ni Aurora ay ang tanging bagay na nagpapatunay na buhay pa ang kanyang mundo. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Renzo na nakahandusay sa semento ilang metro ang layo sa dulo ng bangin. Ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Lumapit si Amara, hawak-hawak ang umiiyak na si Aurora. Lumuhod siya sa tabi ni Renzo. Ang mga mata ni Renzo ay dahan-dahang bumukas, nakatingin sa langit na puno ng bituin. Ligtas ba siya? Mahinang tanong ni Renzo. Ang dugo ay lumalabas sa kanyang bibig sa bawat salitang binibitawan niya. Ligtas siya, Renzo. Ligtas ang anak mo. Sagot ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng pighating hindi niya inakalang mararamdaman niya para sa lalaking ito. Salamat, Aliana. Patawad. Ang huling hininga ni Renzo ay sumabay sa ihip ng hangin sa Tagaytay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa anak na sa wakas ay nailigtas niya. Namayani ang katahimikan. Ngunit sa di kalayuan, isang anino ang nanonood mula sa loob ng isang itim na sasakyan. Si Celine. Hawak niya ang isang remote control at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala niyo ba ay tapos na ang palabas? Hindi pa tayo nagsisimula, Aliana. Ang bangin ay simula pa lang ng iyong pagbagsak. Isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa kalsada, hindi sa sasakyan ni Aurora, kundi sa tulay na kaisa-isang daan, pabalik sa Maynila. Sila ay nakulong. At sa dilim ng gabi, ang mga armadong tauhan ni Sergio ay nagsimulang lumitaw mula sa mga puno. Hanggang saan ang kayang itagal ni Amara kung ang tanging tagapagtanggol niya ay sugatan at ang kaaway ay nasa bawat sulok ng kadiliman. Walang bayad ang buhay ng isang traidor, Aliana. Ngayong wala na ang lalaking nagligtas sa iyo, sino na ang tatayo sa harap ng bala para sa isang impostorang katulad mo? Ang boses ni Celine ay nanggagaling sa dilim kasing talim ng hanging humahampas sa gilid ng bangin. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng mga naglalakihang puno, hawak ang isang baril na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapagkunwaring ganda, ay ngayon ay baluktot sa isang ngiting puno ng pagkamuhi at tagumpay. Nakatitig si Amara sa walang buhay na katawan ni Renzo na nasa kanyang paanan. Ang kamay nito na ilang minuto lang ang nakalilipas ay humawak sa kanyang balikat para humingi ng tawad, ay ngayon ay malamig na at unti-unting naninigas sa gitna ng kalsada. Ang init ng dugo ni Renzo ay naramdaman ni Amara sa kanyang mga palad habang mahigpit niyang yakap si Aurora. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang puso. Ang lalaking 3 taon niyang isinumpa ay ang siya ring lalaking nagbigay ng huling hininga para sa kaligtasan ng kanilang anak. Ang iro niyang ito ay tila isang kutsilyong dahan-dahang pumuputol sa kanyang natitirang lakas. Selene, sapat na ang lahat ng ito. Ang boses ni Amara ay basag puno ng pighati. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Patay na si Renzo. Wala na ang kumpanya niyo. Bakit kailangang pati ang bata ay idamay niyo? Dahil ang batang iyan ang sumasagisag sa lahat ng pagkatalo ko. Sigaw ni Celine, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. 3 taon akong nagtiis sa hirap kasama ang lalaking iyan. Akala ko ay mayaman siya. Akala ko ay magiging reyna ako. Pero dahil sa iyo, dahil sa pagbabalik mo, naging basura kami. Ngayon gusto kong maramdaman mo kung paano mawalan ng lahat sa isang iglap. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa tabi ni Amara, ang kanyang baril ay nakatutok sa mga aninong unti-unting pumapalibot sa kanila. Amara, huwag kang makinig sa kanya. Humawak ka ng mahigpit kay Aurora. Hindi ko hahayaang may lumapit sa inyo. Ngunit sa bawat hakbang ni Selene, lumilitaw din ang mga tauhan ni Sergio Luna mula sa kadiliman. Sila ay armado, mga profesional na mamamatay tao, na walang pakialam sa iyak ng isang bata o sa pakiusap ng isang ina. Ang kaisa-isang tulay pabalik sa sibilisasyon ay isang tumpok na lamang ng nagbabagang bakal at semento sa ilalim ng bangin. Sila ay nakulong sa isang entablado ng kamatayan, kung saan si Celine ang direktor. Ibigay mo sa akin ang bata, Amara, utos ni Sergio Luna, habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mukha, ay walang bakas ng awa. Ang dokumentong pinirmahan ni Don Teodoro, bago siya atakihin sa puso kaninang gabi, ay nagsasabing ang lahat ng yaman ni Luna ay mapupunta sa tunay na tagapagmana. At dahil ikaw ay isang impostora, si Aurora, ang susi ko para makuha ang lahat. Napatigil ang tibok ng puso ni Amara. Anong sabi mo, anong nangyari kay Lolo?
Ang matanda masyado siyang naging mapagtiwalain. Tawa ni Sergio. Gusto niyang ibigay ang lahat sa isang batang hindi naman niya kadugo. Kaya kinailangan naming tapusin ang kanyang paghihirap. Ang balitang pagkamatay ni Don Teodoro ay tila ang huling bigat na nagpaguho sa mundo ni Amara. Ang tanging taong tumanggap sa kanya ang tanging taon na naging sandigan niya ay wala na rin. Nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat sulyap niya kay Aurora ay puno ng takot na baka ito na ang huling sandali na mayayakap niya ang kanyang anak. Hindi niyo makukuha ang anak ko, bulong ni Amara, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay puno ng determinasyong nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Kahit patayin niyo pa ako, hinding-hindi niyo mahahawakan si Aurora. Kung iyan ang gusto mo, Amara, then so be it. Wika ni Celine habang itinataas ang kanyang baril, itinutok ito ng diretso sa dibdib ni Amara. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng pagputok ang umalingaw-ngaw sa buong bundok. Ngunit hindi ito galing sa baril ni Celine. Isang helicopter ang biglang lumitaw mula sa ibaba ng bangin. Ang malalakas na ilaw nito ay bumulag sa mga tauhan ni Sergio. Ang hangin mula sa mga elisa nito ay lumikha ng isang malakas na unos sa kalsada, nagpapalipad ng mga alikabok at mga tuyong dahon. Senyora Amara, dito. Isang boses ang narinig mula sa helicopter, ang boses ni Nanay Isabel. Sa gitna ng kalituhan, mabilis na kumilos si Gabriel. Takbo Amara sa helicopter ngayon na. Binuhat ni Amara si Aurora at tumakbo ng buong lakas patungo sa gilid ng kalsada kung saan ibinaba ang isang hagdanang gawa sa lubid. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagsapalaran laban sa mga bala na nagsimulang umulan sa paligid. Naramdaman niya ang isang hapdi sa kanyang braso, isang bala ang bahagyang dumaplis sa kanya, ngunit hindi siya huminto. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng batang umiiyak sa kanyang dibdib. Nakaakyat si Amara sa loob ng helicopter sa tulong ni Nanay Isabel. Nang lumingon siya sa ibaba, nakita niya si Gabriel na pilit na pinipigilan ang mga tauhan ni Sergio. Gabriel, halika na, sigaw ni Amara. Ngunit bago pa makahawak si Gabriel sa hagdan, isang bala ang tumama sa kanyang binti, dahilan upang mapaluhod siya sa semento. Lumapit si Celine sa kanya, ang mukha ay puno ng galit. Walang aalis ng buhay rito. Lipad na utos ni Gabriel sa piloto habang tumitingin siya kay Amara nang may isang huling ngiti ng pasasalamat. Iligtas mo ang bata, Amara, mabuhay ka para sa amin. Napahiyaw si Amara sa sakit habang pinapanood ang helicopter na dahan-dahang tumataas. Iniiwan ang dalawang lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanya, si Renzo, na nakahandusay na, at si Gabriel, na ngayon ay napapalibutan na ng mga kaaway. Habang lumalayo ang helicopter sa Tagaytay, niyakap ni Amara si Aurora ng buong higpit. Ang langit ay nagsisimula ng magliwanag, ngunit para kay Amara ang dilim ay tila hindi na matatapos. Lumingon siya sa ibaba at nakita ang isang malaking apoy sa kalsada, ang sasakyan ni Sergio na sumabog dahil sa isang granadang iniwan ni Gabriel. Tapos na ang pagtatago, Aurora, bulong ni Amara, habang ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos ng walang tigil. Mula ngayon tayo na lang. Pero sisiguraduhin ko ang bawat luhang pumatak sa atin ay magiging dagat na lulunod sa kanila. I will not just survive. I will destroy them all. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihiganti, isang bagay ang napansin ni Amara sa kamay ni Aurora. Ang bata ay may hawak na isang maliit na piraso ng papel, isang papel na tila nakuha niyon mula sa bulsa ni Renzo bago ito tumalon sa sasakyan. Nang buksan ni Amara ang papel, ang kanyang mundo ay muling nayanig. Hindi ito divorce papers, hindi rin ito tungkol sa pera. Ito ay isang sulat na may petsang 3 taon na ang nakalilipas ang gabi kung kailan siya pinalayas sa ulan. Alyana, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Alam ko na ang totoo tungkol kay Celine. Alam ko na ang tungkol sa iyong tunay na pamilya. Pinalayas kita hindi dahil sa galit, kundi dahil iyon lang ang tanging paraan para iligtas ka mula sa aking ina at kay Sergio. Patawarin mo ako kung kailangan kong maging kontrabida sa buhay mo para lang manatili kang buhay. Nabitawan ni Amara ang sulat. Ang lalaking itinuring niyang demonyo, ang lalaking pinagtaguan niya ng 3 taon, ay ang siya palang lihim na nagprotekta sa kanya sa simula pa lang. Bakit pinili ni Renzo na mamatay ng may dalang kasinungalingan? At ano ang gagawin ni Amara ngayong alam na niyang ang kanyang buong paghihiganti
ay itinayo sa ibabaw ng isang masakit na sakripisyo. Mamatay akong kontrabida sa paningin mo, Aliana, pero mabubuhay ka para sa ating anak. Iyon lang ang tanging paraan na alam ko para iligtas ka sa impyernong kinalalagyan natin. Ang boses ni Renzo sa sulat na hawak ni Amara ay tila isang multo na bumubulong sa kanyang tenga. Bawat salita ay isang hapdi, na mas matindi pa sa sugat na dulot ng bala sa kanyang braso. Habang ang helicopter ay bumabaybay sa itaas ng mga ulap patungo sa ligtas na lugar, naramdaman ni Amara ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat luhang pumatak sa lumang papel ay nagpabura sa tinta, gaya ng kung paano binura ng katotohanang ito ang lahat ng galit na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ng 3 taon. Nakatitig siya sa mahimbing na natutulog na si Aurora. Ang batang ito na akala niya ay bunga ng isang pagkakamali at pagtataksil ay ang siyang dahilan kung bakit tiniis ni Renzo ang maging mukha ng kasamaan. Sa loob ng 3 taon, ang paghihiganti ang naging gasolina ni Amara para mabuhay, ngunit ngayong alam na niya ang totoo, ang apoy na iyon ay naging isang malamig na abo na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Patawad, Renzo. Patawad dahil hindi kita naintindihan. Pabulong na panaghoy ni Amara. Ang kanyang boses ay nalamon ng ugong ng ilis ng helicopter, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila sapat na upang pabagsakin ang sasakyang himpapawid. Hinamas niya ang sulat, pilit na dinarama ang huling bakas ng presensya ng lalaking ibinuwis ang lahat para sa kanila. Sa ibaba sa madilim na pasilyo ng Luna Tower, ang katahimikan ay nabasag ng mga yabag ng mga pulis at mga bumbero. Ngunit sa gitna ng abo at usok, nakatayo si Sergio Luna kasama si Selene. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pait dahil sa pagtakas ni Amara. "Huwag kang mag-alala, Sergio," wika ni Celine, habang pinapahid ang dumi sa kanyang mukha. "Hawak pa rin natin ang ebidensya laban kay Catalina. Kapag inilabas natin ang tungkol sa identity theft ni Amara, wala siyang magagawa kundi bumalik sa atin at ibigay ang lahat." Isang tawag lang sa media at guguho ang Imperyong Luna. Ngunit bago pa man makasagot si Sergio, ang malalaking screen sa loob ng lobby ng Luna Tower ay biglang bumukas. Hindi ang mukha ni Amara ang lumitaw, kundi ang isang recorded video ni Renzo Aguilar, isang video na may petsang 1 linggo bago ang naganap na trahedya. "Kung napapanood nyo ito, ibig sabihin ay wala na ako." Ang boses ni Renzo sa video ay matatag at puno ng paninindigan. "Ako, si Renzo Aguilar, ay nag-iwan ng sapat na ebidensya tungkol sa lahat ng ilegal na transaksyon ni Sergio Luna sa Espanya at ang pakikipagsabwatan niya kay Celine para nakawin ang yaman ng mga Villarreal at Luna. Ang lahat ng dokumento ay automatikong naipadala na sa NBI at sa Interpol." Naniga si Selene. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinapanood ang boses ng lalaking akala niya ay nauto niya hanggang sa huling sandali. "At para sa aking ina, si Doña Bernarda." Patuloy ni Renzo sa video, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Sana ay sapat na ang hirap na naranasan natin para ma-realize mo na ang pera ay hindi kailanman magiging kapalit ng pamilya. Patawarin mo ako, ma, pero kailangang matapos ang kasamaan nyo." Biglang bumukas ang mga pintuan ng lobby. Pumasok ang mga operatiba ng NBI. Ang kanilang mga armas ay nakatutok ng direkta kina Sergio at Selene. "Sergio Luna, Selene de la Rosa, you are under arrest for conspiracy to commit murder, fraud, and kidnapping." Walang nagawa si Celine kundi ang mapaluhod. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ay naglaho na parang bula sa gitna ng usok. Sa isang sulok nakita ni Doña Bernarda ang lahat. Ang matandang babae ay tahimik na lumuluha, yakap-yakap ang portrait ni Renzo. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nilamon ng matinding hiya at pagsisisi. Pagkalipas ng ilang oras sa isang ligtas na beach house sa Batangas na pag-aari ni Don Teodoro, dahan-dahang naglalakad si Amara sa dalampasigan. Kasama niya si Aurora na masayang naglalaro sa buhanginan. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Lumapit sa kanya si Nanay Isabel. "Ma'am Amara, may balita na po. Nahuli na sina Sergio at Selene. At ang balita tungkol sa inyong pagkatao? Naglabas po ng pahayag ang abogado ni Don Teodoro. Kayo ay kinilala bilang legal na tagapagmana ng lahat dahil bago mamatay ang Don, ginawa na niyang legal ang inyong adoption bilang isang Luna." Tumango si Amara. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang presyo niyon ay isang bakanteng silya sa kanyang tabi. Lumingon siya sa dagat, iniisip si Renzo at Gabriel. Isang text message ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. "Buhay ako, Amara.
Pero kailangan kong manatili sa anino para protektahan kayo. Alagaan mo si Aurora hanggang sa muling pagkakataon. Napangiti si Amara sa gitna ng kanyang luha. Alam niyang si Gabriel iyon. Ang laban ay tapos na, ngunit ang buhay ay nagpapatuloy. Hinarap ni Amara ang kanyang anak. Aurora, baby, look at the sun. It's a new day. Mommy, will Daddy Renzo see the sun too? Tanong ni Aurora habang nakatingin sa langit. Kinuha ni Amara ang maliit na sapatos na kulay rosas, ang parehong sapatos na inapakan ni Renzo sa putikan. 3 taon na ang nakalilipas na naitabi pala ni Nanay Isabel at ni Linis. Inilapag niya ito sa buhanginan hinahayaan, ang bawat alon na dampian ito. Yes, anak, he's the one making the sunshine for us today. Niyakap ni Amara ang kanyang anak, habang ang bawat haplos ng hangin ay tila isang bulong ng kapatawaran mula sa nakaraan. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang Phoenix ay hindi na kailangang sumunog ng mundo para mabuhay. Ang kailangan niya lang ay ang init ng pagmamahal ng kanyang anak at ang pangako ng isang bukas na malaya sa mga lihim. Lumipas ang 2 taon na tila isang mahabang paglalakbay mula sa dilim patungo sa bukang liwayway. Nakatayo si Amara sa balkonahe ng kanyang rest house. Sa Batangas pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpapakulay kahel sa malawak na karagatan. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, isang timpla na nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Wala na ang mabigat na suit ng isang CEO. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Sa di kalayuan, maririnig ang masayang tawanan ni Aurora habang hinahabol ang mga alon sa pampang. Kasama niya si Nanay Isabel, na nananatiling tapat na bantay sa kanilang pamilya. Ang bawat takbo at tawa ng bata ay tila isang himig na nagpapahilom sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Senyora Amara, handa na po ang hapunan, wika ni Nanay Isabel, habang papalapit bitbit ang isang tray ng sariwang prutas. Salamat, Nay. Susunod na kami, taka. Nakangiting tugon ni Amara. Lumingon siya sa loob ng silid, kung saan nakapatong sa ibabaw ng piano ang isang litrato. Hindi iyon litrato ng kanyang yaman o tagumpay. Ito ay ang litrato ni Renzo, hindi ang mapagmataas na lalaking pinalayas siya, kundi ang lalaking nakangiti, habang karga ang isang manika, ang anyo niya bago ang huling sakripisyo. Sa tabi nito ay ang maliit na sapatos na kulay rosas malinis na at nakalagay sa isang glass case. Napatunayan ni Amara na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na iyon na diktahan ang iyong bukas. Pinatawad na niya si Renzo hindi dahil nararapat ito, kundi dahil kailangan ng kanyang kaluluwa ang kapayapaan para maging isang mabuting ina kay Aurora. Ma'am, may balita po mula sa Maynila, dugtong ni Nanay Isabel. Si Doña Bernarda, pumanaw na po kaninang umaga sa loob ng pasilidad. Hanggang sa huli ang pangalan niyo at ni Renzo ang binabanggit niya. Huminga ng malalim si Amara. Walang galit, walang puot. Tanging isang panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng babaeng naging malupit sa kanya. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan ito ay ang pag-iisa sa gitna ng mga maling alaala. Si Selena naman ay nagsisilbi ng kanyang habang buhay na parusa sa kulungan, isang reynang walang kaharian, kundi ang 4 na sulok ng malamig na rehas. Lumapit si Aurora at yumakap sa binti ni Amara. Mommy, look, I found a beautiful shell. It's like the one in my storybook. Binuhat ni Amara ang anak at hinalikan ito sa pisngi. It's beautiful, Aurora, just like you. Mommy, are we going back to the big building tomorrow? Tanong ng bata. Yes, baby, we have work to do. Marami pa tayong mga nanay na kailangang tulungan, sagot. Sagot ni Amara. Ang Villarreal Luna Foundation ay naging kanlungan ng libu-libong kababaihang nakaranas ng pang-aapi, isang simbolo ng kanyang pagbangon. Bago pumasok sa loob, tumingin muli si Amara sa dagat. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa anino ng mga puno ng niyog sa gilid ng property. Isang lalaking nakatayo nakatingin sa kanila ng may pag-asa. Alam niyang si Gabriel iyon ang kanyang lihim na tagapagtanggol, na pinili ang manatili sa malayo hanggat hindi pa handa ang mundo. Itinaas ni Amara ang kanyang kamay, isang maliit na kaway ng pagkilala at pasasalamat. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ang hinaharap ay hindi ibinibigay, Aurora,
Ito ay nililikha natin mula sa mga piraso ng ating nadurog na kahapon. Bulong ni Amara sa hangin. Dahan-dahang pumasok ang mag-ina sa loob ng bahay habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, nagiiwan ng isang kalangitang puno ng bituin, ang mga bituing magsisilbing gabay sa kanilang bagong simula.